Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lamang natin sa pangalang Adong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Guimaras. Nang mga panahong ito, kasapi ng kafgu itong si Adong. Sa edad na 19 may naging aktibo ang binata sa pakikipaglaban sa mga rebelde at terorista. Dahil na din sa naging biktima ito ng kalupitan, pinatay ng mga rebelde ang ama at mga kapatid. Binihag naman ang ina. At kalaunan ay pinatay din ng mga masasamang loob. Ang masakit na karanasang ito ang ginawang inspirasyon ni Adong upang maging malakas at matutong lumaban. Sa murang edad ay kinakitaan ng kakaibang liksi at bilis ng pag-iisip ang binata. Hinangaan ng mga kasamahan dahil kahit ilang beses na itong nalagay sa bingit ng kamatayan, nagagawa pa nitong makaligtas. At ang isang nakapagtataka tungkol kay Adong, minsan na itong malubhang nasugatan, ngunit nagawa pa ding mabuhay. Dahil sa kaganapang yon, binansagan itong tao na may siyam na buhay. Linggid sa kaalaman ng mga kasamahan, may tangang mutya ang binata. Ipinagkaloob ito ng tiyuhin bago ito mamatay. Ito ay ang pangil ng gabunang baboy ramo. Hindi ito pinapakita ni Adong sa lahat, sa kadahilan ng bibihira ang nakakakuha nito. Kung hindi nyo na itatanong, kilalang manggagamot at antingero sa kanilang lugar ang tiyuhin ni Adong. Natawagin na lang natin sa pangalang Golem. Mahilig itong mangolekta ng mutya at iba pang kagamitan. Ginagamit niya ito sa panggagamot at depensa sa sarili. Aatras tayo ng 5 taon. Nasa edad 14 si Adong na mga panahong yon, nang minsan itong isama ng tiyuhin sa loob ng kagubatan. Ang paalam nito ay mangangaso lamang. Saktong Biyernes Santo ng mga oras na yon, pumasok ang magtiyuhin sa kagubatan upang mangaso. Ngunit ang tanging dala ng mga ito ay gulok. Tiyo Golem, bakit hindi po tayo nagdala ng baril? Di ba, mangangaso po tayo? Paano natin huhulihin yung mga hayop? Tanong ni Adong. Hindi natin kailangan ng baril o pana. Dahil hindi naman natin papatayin ang hayop na huhuli natin Tugon ni Tiyo Golem. Nagtaka ang binata sa sinabi nito. Magtatanong pa sana ngunit pinatahimik ito ng tiyuhin. Dahil may dumaan na napakalaking baboy ramo. Ito na ang inaantay natin. Huwag kang lalabas. Manood ka kung paano ako manghuli ng baboy ramo. Wika ni Tiyo Golem. Lumabas ito sa pinagtataguan at kagad na hinabol ang malaking baboy ramo. Ngunit nang masukol ito, bigla nitong nilingon si Tiyo Golem at sinuwag. Mabuti na lamang at nahawakan nito ang dalawang mahahabang pangil ng hayop. At nagawa niya itong ibalibag. Hindi biro ang lakas ng nilalang. Ngunit higit na mas malakas si Tiyo Golem dahil sa tangan niyang mga mutya. Matapos ibalibag ang malaking hayop, dinaganan niya ito sa baybunot ng itak mula sa tagiliran. Inakala ni Adong na sasaksakin ito ng tiyuhin. Ngunit nagkamali siya dahil pinuto lamang nito ang dalawang mahahabang pangil ng nilalang. Matapos niyang gawin yon, tumayo si Tiyo Golem. Ngunit nanatiling nakadapa sa lupa ang malaking baboy ramo
na tila naubusan ng lakas. Naglakad palayo si Tio Golem. Hinayaang mabuhay ang hayop. Bakit po hindi niyo pinatay yung baboy ramo, Tio? Tanong ng binata. Hindi naman kailangan na dong Dahil hindi naman ang karne niya ang kailangan ko, kundi itong mga pangil. Tara na dong, magdidilim na. Tugon ni Tio Golem. Matapos ang kanilang pakay sa lugar, nagsimula ng maglakad palabas ng gubat ang magtiyuhin. Ngunit nang lingunin ni Adong ang baboy ramo, wala na ito kung saan iniwan ng tiyuhin. Tinignan din ito sa paligid ng binata, ngunit wala siyang nakitang bakas na maaaring dinaanan ng baboy ramo. Tio, saan po napunta yung baboy ramo? Bakit biglang nawala? Tanong ni Adong. Huwag mo nang alalahanin yun, Adong. Hindi siya mamamatay. Malamang nakalis na yun bago pa natin mapansin. Tugon ng tiyuhin. Hinayaan na lamang ito ng binata. Pagkarating sa tahanan ay kagad nilinis ng tiyuhin ang nakuhang pangil. Inilagay ito sa kumukulong langis. Hinayaan doon sa loob ng mahigit 1 oras. Matapos ay hinango ito at nilapag sa pulang tela. Naupo si Adong sa mesa kung nasaan ang 2 pangil. Maya-maya ay lumabas ng silid ang tiyuhin na may dalang kung ano-anong mga sangkap. Tio, ano po bang gagawin niyo sa pangil na ito? Tanong ng binata. Manood ka lang, Adong. Makikita mo mamaya pagkatapos ko. Tugon ni Tio Golem. Kumuha ito ng mga maliliit na bato. Ang bawat isa ay pinapaliwanag niya sa pamangkin. Kagaya na lamang ng mutya ng alitaptap. Kapirasong tipak ng bahay ng mutya ng bahay ng langgam. Mutya ng bigas. At kung ano-anong mga ugat. Isa sa mga ito ay ang buhok ng duwende. Dito na napagtanto ni Adong na ginagawang sisidlan ng tiyuhin ang pangil ng baboy ramo. Matapos gawin ang mga sisidlan, iniabot niya ang isa kay Adong. Tanggapin mo ito, Adong. Ito ang magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa lahat ng gustong manakit sa iyo. Dahil sa mga mutyang nakapaloob sa pangil na ito, magtataglay ka din ng kakaibang lakas ng pangangatawan at talas ng isipan. Bukod pa dito, magkakaroon ka din ng hindi pangkaraniwang likse. At huwag ka ding magtataka kung hindi ka tatablan ng bala o kahit anong sandatang gawa ng mga tao. Pero iwasan mo makita ito ng ibang tao. Dahil maaari nilang agawin sa iyo ang bertud na ito. Gamitin mo sa kabutihan ng kakayanang ipagkakaloob nito. Ngunit bago mo makuha ang lahat ng sinasabi ko, dadaan ka muna sa mga pagsubok na susukat sa pagkatao mo kung ikaw ba ay karapat-dapat sa taglay nitong kapangyarihan. Pagpapaliwanag ni Tio Golem. Namangha si Adong sa sinasabi nito dahil minsan na niyang nakita ang kakayanan ng tiyuhin sa aktual na sitwasyon. Ang totoo po, Tio, nagdadalawang isip akong tanggapin ito dahil una sa lahat, wala po akong kaalaman pagdating sa ganitong bagay. Ikalawa naman po, hindi naman ako kagaya niyo na kayang magtiis kapag sinusubok. Tugon ni Adong. Napangiti si Tio Golem at muling nagsalita. Hindi mo kailangang tiisin ang mga pagsubok, Adong. Hayaan mo itong lumampas
Magpakatatag ka. Dahil kung wala kang tibay ng kalooban, hinding-hindi ka mananalo. Hindi lang sa ganitong larangan, kundi maging sa totoong buhay. Muling wika ni Tio Golem. Napatango na lamang si Adong bilang pagtugon. Masayang nag-uusap ang magtsuhi ng gabing yun. Ngunit ang hindi alam ng binata, ito na pala ang huling beses na makikita niyang nakangiti ang taong kinalakihan. Habang naghahapunan, biglang nakarinig ng katok si Adong. At dahil tsuhin niya ang malapit sa pinto, tumayo ito para buksan. Napaatras si Tio Golem at tumingin kay Adong. Alam na ng binata ang tingin na ito. Dali-daling tumayo si Adong at tumakbo palabas ng bahay sa pamamagitan ng pinto sa kusina. Ngunit sa kasamaang palad, may mga nag-aabang din doon. Saan ka pupunta, bata? Balik sa loob ng bahay. Wika ng lalaki. Dito na napagtanto ni Adong na ang mga kalalakihang kumatok ay pangkat ng mga terorista. Naupo ang pinakapinuno nila sa mesa at kumain. Nanatiling nakatayo sina Tio Golem at Adong sa isang sulok habang pinapanood ang mga ito. Hinahalungkat ang kanilang mga kagamitan. Wala naman palang kwenta tong mga tao. Walang pera, walang laman ng bigasan, at wala ding mga alagang hayop. Ang mabuti pa, patayin na lang natin tong mga to. Wala naman palang silbi ang pagpunta natin dito eh. Wika ng isa pa sa mga rebelde. Pakiusap, huwag niyo kaming papatayin. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo eh. Kaya hayaan niyo lang kaming mabuhay. Pagmamakaawa ni Tio Golem. Bubuhayin lang namin kayo. Kung may ibibigay kayong kapalit para sa mga walang kwenta niyong mga buhay. Tugon ng isa sa mga rebelde. May pagkakaloob ako sa inyo na siguradong magagamit niyo. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa mga agimat. Pero maaari ko kayong pagkalooban ng isa. Kapalit kahit ng buhay na lang ng pamangking ko. Muling wika ni Tio Golem. Ito ang nakapukaw ng atensyon ng pinuno ng mga rebelde. Natawagin na lang natin sa pangalang Commander Gimo. Hindi alam ni Tio Golem na mahilig pala sa agimat ang taong ito. Agimat? Anong klaseng agimat naman ang kaya mong ibigay? Alam mo, marami na din akong narinig na ganyan. At ilang beses na akong nagtiwala sa mga salita ng kagaya mo. Ngayon, kung sakaling pumayag ako sa inaalok mo, paano mo mapapatunayang lihitin mo ang hawak mong agimat? Tanong ng Commander. Ngayon mismo, susubukan natin ang kakayanan ng ipagkakaloob ko sa'yo. Tugon ni Tio Golem. Sabay labas ng kapares ng kakagawa pa lamang niyang ngipin ng baboy ramo. Iniabot niya ito sa Commander. Ngumiti naman ito ng nakakaloko. Kakaiba ang isang ito. Ngunit hindi ako sigurado kung mapapakinabangan ko nga ito. Sabihin mo sa akin, ano ang taglay nitong kakayanan? Muling tanong ng Commander. Kung iyong mamarapatin, maaari ko bang mahiram ang iyong maiksing baril? At sana magtiwala ka sa akin at sa binigay kong gamit. Dahil sa ganitong paraan ko lamang maipapakita sa inyo ang mga bisa ng ginawa kong agimat. Tugon ni Tio Golem. Dahil na din sa kuryosidad, hindi nagdalawang isip ang Commander na magtiwala kay Tio Golem. O sige, heto,
Basta siguraduhin mo lang na magugustuhan ko ang gagawin mo. Dahil kung hindi, uunahin kong putulan ng ulo ang binatang kasama mo. Tugon ng commander. Sabay abot ng baril kay Tio Golem. Ang pangil ng baboy ramo na yan, magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa kahit anong sandata na gawa ng tao. Sa madaling salita, hindi ka kailanman tatabla ng bala. Wika ni Tio Golem. Sabay asinta at taputok ng baril sa dibdib ng commander. Nagkagulo ang mga kasamahan nito nang makitang bumulagta ang kanilang pinuno. Pinagtatadyakan nila si Tio Golem. Ngunit hindi ito nanlaban. Sa halip ay inawat nito ang mga galit na rebelde. Sadali lang. Tignan niyong mabuti yung dibdib ng pinuno ninyo. Muling wika ni Tio Golem. Nilingon naman ito ng mga rebelde. Nanlaki ang mga mata nang makitang walang sugat ang kanilang pinuno. Ilang segundo ang nakalipas. Biglang tumayo ang commander at umugot ng napakalalim na hininga. Mahusay! Sa wakas, isang totoong bertud. Anong pangalan mo, manggagamot? Tanong ng commander. Hindi na mahalaga kung sino ko. Ngayong nakuha at napasa kamay mo na ang bertud. Siguro naman pwede mo na kaming iwanan. Tugon ni Tio Golem. Ngunit tumawa lamang ng malakas ang commander at tumayo. Sa palagay mo, ganun na lang kadali yun. Ngayon pa na alam kong mapapakinabangan kita. Itali sila at dalhin sa kampo. Utos ng commander. Binihag ng mga rebelde ang magtiyuhin. At habang nasa kalagitnaan ng paglalakad, kinausap ni Tio Golem si Adong. Adong, makinig ka sa akin. Hindi pwedeng mabihag ka ng mga rebelde. Kailangan mo makatakas. Huwag mo na ako isipin. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Sa bilang na 3. 1, 2, 3. Takbo na! Wika ni Tio Golem. Sabay tulak kay Adong papasok sa kugunan. Dali-dali namang tumakbo ang binata sa pag-aakalang makakaligtas ang tiyuhin. Ngunit ilang sandali pa, nakarinig ng mga putok ng barilang binata. Huminto ito at nilingon ng pinagmulan. Nakita ni Adong ang tiyuhin na nakaluhod habang may nakatutok na baril sa ulo. Halos pagsakluban ng langit at lupa ang binata ng oras na yon. Nang makitang bumagsak sa lupa ang tiyuhin. Ngunit sa kabila ng mga nangyari kay Tio Golem, nanatiling kalmado si Adong at piniling sundin ang pinag-utos nito. Tinahak ng binata ang makapal na kugunan hanggang sa marating nito ang ilog. Tinawid nito ang nagngangalit na tubig hanggang sa marating nito ang kabilang pampang. Halos maubusan ng lakas ang binata dahil sa lakas ng agos. Pinili nitong mamahinga sandali dahil alam niyang hindi na ito masusundan ng mga rebelde sa lugar na yon. Malapit na sa bayan ang bahaging yon ng baryo at sa hindi kalayuan ay may himpila ng militar. Isinandal ni Adong ang sarili sa puno at hinubad ang damit. Nakiramdam na mabuti sa paligid at sinigurong walang ibang tao. Nang masigurado na mag-isa lamang sa lugar, inilabas ng binata mula sa bulsa ang binigay na pangil ng baboy ramo ng tiyuhin. Tio Golem, patawarin po ninyo ko.
Wala din akong nagawa para ipagtanggol kayo. Pero sisiguraduhin ko na ipaghihiganti ko ang kamatayan niyo. Kayo ni nanay at tatay. Wika ni Adong sa sarili. Walang tigil sa pag-iyak ang binata na mga sandaling yon. Hanggang sa hindi na nito na malayang nakatulog na pala. Nagising ang binata dahil nakaramdam ito na mahinang pagtapik sa pisngi. O Toy, gumising ka dyan. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong ng matanda. Nang imulat ni Adong ang mga mata, nakita nito ang isang matandang lalaki. Bumalikwas ang binata dahil sa gulat. Sino po kayo? Anong ginagawa niyo dito sa... Biglang natigilan si Adong dahil naalala nito na wala na pala siya sa kanilang tahanan. Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas ka ng mga kamay. Pero teka, pamilyar ka sa akin, iho ah. Di ba ikaw yung pamangkin na manggagamot sa kabilang ilog? Sino nga ba yon? Tama. Si Golem. Bakit nandito ka? Ano bang nangyari sa'yo? Muling tanong ng matanda. Inakay nito ang binata papunta sa tahanan upang makapagpahinga. Dito sinalaysay ni Adong ang nangyari. Nagpakilala ang matanda bilang tatang Sabyo. Pinili nitong pansamantalang patuloyin ang binata sa tahanan. Nanatili si Adong sa bayan sa loob ng mahabang panahon hanggang sa nagkaroon ito ng pagkakataong sumali sa Kafgu. At dito na pinamalas ng binata ang taglay na kakayanan mula sa bertud na pinagkaloob ng tiyuhin. Unang sabak ng binata sa engkwentro. Medyo kinakabahan ito dahil wala pa itong karanasan sa pakikipaglaban. Sa kabila ng mga pagsasanay, hindi may tatanggi na iba ang sitwasyon kung nasa aktwal na labanan. Nakatago ang pangkat sa makapal na damuhan habang inaabangan ang mga papadaang rebelde. Kapwa mga baguhan ang kasamahan at tanging ang kanilang commanding officer lamang ang may karanasan. Sundin niyo lahat ng inuutos ko kung gusto niyong makaligtas. Wala kayong aasahan kundi ang isa't isa. Kaya hanggat maaari, bantayan niyo ang likod ng mga kasama niyo. Wika ng commanding officer. Ngunit lingid sa kaalaman ng pangkat ni Adong, sila pala ang inaabangan ng mga kalaban. Pumasok sila sa isang patibong. Laking gulat ng lahat dahil biglang naglabasan ang mga kalaban mula sa kanilang likuran. Pinaulanan sila ng bala. Mabuti na lamang at nagawang makatakbo ni Adong sa isang putol na puno ng nyog upang magtago. Kitang-kita ng binata kung paanong nagsipagbagsakan ang mga kasamahan, maging ang kanilang commanding officer. Sa pagkakataong yon, mag-isa na lamang si Adong. Kaya wala na din itong pagpipilian kundi ang lumaban. Lumabas ang binata mula sa pinagtataguan at gumanti ng putok. Namataan siya ng mga kalaban at pinagtulungang barilin. Dumapa si Adong sa lupa upang kahit papano magawa niyang iwasan ang mga bala ng kalaban. Ngunit laking pagtataka ng binata dahil ni isang bala ay walang tumama sa kanya. Napangiti si Adong at naalala ang sinabi ng tiyuhin. Sa oras na magpasya ang Diyos na protektahan ka, walang sino man ang makakapanakit sa iyo. Ito ang mga katagang laging binabanggit ni Tio Golem nung nabubuhay pa ito. Tumayo ang binata at naglakad papunta sa pinagtataguan ng mga kalaban. Pinagpabaril niya ang mga ito.
Dahil sa nakita nilang kakaibang kakayanan ni Adong, napaatras niya ang mga rebelde. Ngunit sa sobrang galit ni Adong sa kanila, hindi na binigyan pa ng pagkakataon ng binata ang mga kalabang makalayo. Tinugis niya ang mga ito hanggang sa tuluyang maubos. Mag-isang pumalik si Adong sa kanilang himpilan. Ibinalita ng binata sa mga nakatataas ang nangyari. Hindi makapaniwala ang ibang kasapi ng Kafgu na hindi man lamang nasugatan sa laban ang binata. Ilang sagupaan pa ang nilahukan ni Adong at kagaya ng nauna, nagtagumpay ang binata hanggang sa maitaas ang kanyang ranggo. Tuluyang nakapasok bilang isang lehitimong miyembro ng militar si Adong sa ranggong sarhento. Pinangunahan nito ang mga pananalakay sa bawat mamataang kuta ng mga terorista hanggang sa muling mag-cruise ang landas nila ng commander na pumatay sa kanyang tiyo golem. Tanghaling tapat na mga sandaling yon, nagpapatrolya si Adong kasama ang isa sa mga tauhan. Nang makita nito ang isang pamilyar na muka, dahil sa naka-uniforme sila ng kasama, mabilis silang masisipat kung sakaling may rebelde sa lugar. At hindi nga nagkamali si Adong. Laking gulat nila nang bigla silang paulanan ng bala ng mga hindi kilalang kalalakihan. Dali-daling hinila ng binata ang kasama para makapagtago sa isang konkretong establishmento. Nang titigang mabuti ni Adong ang mga kalalakihan, napagtanto niya na ang pangkat na ito ay ang mga taong pumatay sa tiyuhin sa pamumuno ni Commander Gemo. Hindi na napigilan ni Adong ang sarili. Sinuong nito ang bala ng kalaban upang marating ang kinatatayuan ng commander. Alam ng binata na hawak nito ang kapares na bertud kaya maingat siyang lumapit. Kung siniswerte ka nga naman, sinong mag-aakalang magkikita tayong muli? Ano bata? Handa ka na bang ialay ang buhay mo? Nung nakaraan nakatakas ka kaya hindi kita napatay. Wika ng commander. Pagbabayaran mo ang pagkamatay ng tiyuhin ko at babawiin ko sa iyo ang bertud na kinuha mo sa kanya. Tugon ni Adong. Tumawa ng nakakaloko ang commander at muling nagsalita. Pagbabayarin? Huwag mo kong sisihin sa pagkamatay ng tiyuhin mo. Dahil kung hindi ka nagpakaduwag, dapat sana hanggang ngayon buhay pa din siya. Muling wika ng commander. Nalalo namang nagpasidhi ng galit ni Adong. Ginawa ko lang ang nararapat at alam kong tama. Dahil kung hindi, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. At hindi ako magkakaroon ng pagkakataong ipagiganti ang mga magulang at tiyuhin ko. Tugon ng binata. Ibinaba nito ang hawak na baril at bumunot ng itak na nakasabit sa likuran. Ganon din ang ginawa ng commander na siyang pinakamalaki nitong pagkakamali. Dahil ang kasanayan ni Adong ay sa paghawak ng itak at malapitang pakikipaglaban. Kapwa nagsisugod ang magkabilang panig. Dinig kahit sa malayo ang banggaan ng kanilang mga itak. Kapwa mahusay sa paggamit ng gulok ang dalawa. Ngunit mas mabilis kumilos si Adong. Nagawa nitong patamaan ang kalaban. Laking gulat ng commander dahil nagawa siyang sugatan ni Adong. Ano? Paano nangyari yon? Bakit tumalab sa akin ang itak mo? Anong ginawa mo, binata? Tanong ng commander. Ang talim ng itak ko ay binasbasa ng dugo mula sa babaeng usa.
Walang agimat o anting-anting ang maaaring kumontra sa bisa ng pagbasag na yon. Kaya pasensyahan tayo dahil hindi na kita bubuhayin. Tugon ni Adong. Sabay tagpas ng ulo ng commander. Dahil sa mga nangyari, nagsipag-atrasan ang ilan pang kasama ng commander. Hinabol pa ito ni Adong at isa-isang pinagpapatay. Nanay, tatay, Tiyo Golem, matahimik na sana ang inyong kaluluwa. Wika ni Adong matapos talunin ang mga rebelde. Dahil sa pangyayaring yon, muli na namang naparangalan si Adong at tumaas ang ranggo sa tinyente. Sa kasalukuyan, retiradong sundalo na si Adong. May sariling pamilya at nakapagpunda ng maliit na lupang sakahan. Namuhay na mapayapa si Adong kasama ang mga anak. Ngunit sa tuwing makikita ang bertud na pinagkaloob ng Tiyo Golem, hindi niya maiwasang maalala ang mga kaganapan, lalo na ng mga panahong kilala ito sa bansag na taong may siyam na buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Cora. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Pagadian. Naranasan mo na bang umibig sa isang taong kakakilala mo pa lamang? At pakiramdam mo, siya ang wagas ngunit pinagtagpo lamang kayo para malaman mo ang nais sa buhay. Lumaki sa pangangalaga ng inang si Adele si Cora. Wala na ang ama ng dalaga dahil may iba na itong pamilya. Gayunpaman, lumaki na busog sa pagmamahal at pangaral itong si Cora. Ngunit dahil si Nanay Adele lamang ang bumubuhay sa kanya, kinakailangan ni Cora na maging independe dahil abala si Nanay Adele sa paghahanap buhay. Anak, pasensya na at hindi na naman ako makakapunta sa eskwelahan niyo. Kailangan pumasok ni Nanay eh. Wika ni Nanay Adele. 10 taong gulang pa lamang si Cora na mga panahong ito. Ayos lang po, Nay. Alam ko naman po na mahalaga ang trabaho mo dahil dyan po tayo nabubuhay. Tugon ni Cora. Napangiti na lamang si Nanay Adele sa sinabi ng anak. Laking tuwa ng ina dahil lumaki ang anak na maunawain. Sa paglipas pa ng mga araw, napapansin na ng mga tao na madalas mag-isa lamang na pumapasok ang bata, kaya naman hindi maiwasan ng mga ito na magtanong kung nasa na nga ba ang mga magulang ni Cora. Hanggang sa tuluyan itong nagdalaga. Natuto itong tumayo sa sariling mga paa. Cora, bakit palaging wala kang kasama sa tuwing pumapasok? Simula elementarya tayo, hindi ko man lang nakilala ang nanay mo at nakita sa eskwelahan. Tanong ni Danica. Ang dami niyong tanong, no? Kahit sila Ubing, yan din ang tanong sa akin. Hindi ba pwedeng abala si nanay sa mas mahalagang bagay? Tugon ni Cora. Natahimik ang mga kaklase ng dalaga sa naging sagot niya. May mas mahalaga pa ba kaysa sa'yo? Kung ganun, baka hindi ka mahal ng nanay mo? Wika ni Ubeng. Masamang tinitigan ni Cora ang kaklase. Matalas itong tinignan. Ayusin mo ang tabas ng bibig mo, Ubeng.
Hindi mo alam ang personal kong buhay, kaya huwag niyong husgahan ang nanay ko. Lalo na't wala kayong ambag sa buhay ko. Tugon ni Cora. Tumayo ito at akmang aalis ngunit hinawakan ito ni Danica. Pagpasensyahan mo na si Ubeng, Cora. Alam mo naman na ganyan talaga siya eh. Ako na ang humihingi ng tawad. Tsaka hindi naman intensyon ni Ubeng na sabihin ang bagay na yon. Hindi ba? Wika ni Danica. Napabuntong hininga si Cora sa sinabi ng kaibigan. Alam niyo naman na pagdating sa usapan kay nanay, naiinis talaga ako eh. Kaya sana sa susunod, bantayan niyo ang lalabas sa bibig niyo. Dahil hindi niyo naman alam na nakakasakit na kayo ng kapwa eh. Tugon ni Cora. Pasensya na. Hindi na mauulit, Cora. Sadyang nagtataka lang ako eh. Dahil buhat ng pasit pa lang tayo, ni hindi man lang namin nakita ang nanay mo. Wika ni Ubeng. Nagtatrabaho si nanay sa bayan bilang labandera at tagabantay ng bata. Kailangan niyang kumayod para matustusan yung lahat ng pangangailangan ko eh. Kaya palagi siyang wala kapag kailangan ng magulang. Habang yung tatay ko naman, may iba ng pamilya. Wala nang pakialam sa akin. Kaya hinayaan na ni nanay. Hindi rin naman siya kawalan sa amin eh. Pagpapaliwanag ni Cora. Natahimik ang mga ito. Tila nakaramdam ng awa sa dalaga. Pakiramdam nila ay napakapalad nila dahil kumpleto ang kanilang pamilya. Kaya naman pala, pasensya na. Di kasi namin alam ang tunay mong sitwasyon. Bilib ako sa nanay mo dahil napakatatag niya. Lalo na sa'yo dahil kinaya mong intindihin ang sitwasyon sa murang edad mo. Wika ni Ubeng. Makitid ang utak at makasarili lamang ang hindi makakaintindi. Yan ang palagi niyong tatandaan. Pero siguro, depende din sa pagpapalaki ng magulang. Ako, kahit abala si nanay sa trabaho, kailanman hindi niya ako pinabayaan. Binusog pa rin niya ako ng pagmamahal at pag-aaruga. Tugon ni Cora. Napangiti ang mga kaibigan nito. Namangha sila sa pagiging maunawain ng dalaga. Tama naman si Cora. Depende yan sa magulang. Yung iba nga dyan, kumpleto na sa pamilya, pero ugaling balahura. Wika ni Danica. Pero Danica, wag din tayong basta nalang manghusga. Lahat ng tao iba-iba ang pinagdadaanan. Kaya naman hindi natin danas kung anong sakit ang kanilang nararamdaman. Mas masakit ang salita kaysa sa pananakit ng personal. Dahil ang sugat, naghihilom. Pero ang masasakit na salita, bumabaon sa puso. Mahirap gamutin dahil walang lunas. Tugon ni Cora. Tumpa ka dyan, Cora. Alam mo ang dami kong natutunan sa'yo. Tama ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi dapat tayong manghusga ng kapwa. Lalo na kung hindi natin sila lubusang kakilala. Muling wika ni Danica. O siya, mauna na ako sa inyo ha. Marami pa akong gagawin sa bahay. Alam niyo naman yung airpot ko. Saan gano'n ko magalit? Wika ni Ubeng. Tignan mo yung si Ubeng. Kaya ganyan ang bibig niya. Minana sa tatay niyang walang modo sa kapwa. Mahirap husgahan pero nakikita kung bakit ganyan ang pag-uugali niya. Wika ni Cora. Grabe ka naman sa akin. Harap-harapan talaga. Narinig ko kaya yun? Tugon ni Ubeng. Anong gusto mo? Patalikod kita kung tirahin.
Ang pangit naman nata nun. Kaibigan kita, Ubeng. Kaya kung may ayaw ako sa'yo, sasabihin ko sa'yo mismo. Wika ni Cora. Paano kasi si Ubeng patalikod kong tumira? Baka nga mamaya kapag nakatalikod tayo, sinasabihan na pala tayo ng masama. Wika ni Danica. Hoy, hindi ako ganun no? At isa pa, lalaki kaya ako. Hindi babae. Kaya wag nga kayong ganyan. Wika ni Ubeng. Nagtawanan ang mga ito at napailing na lamang si Cora. Alam naming balahura ang ugali mo, pero hindi ka plastic, no? Kaya huwag kang mag-alala. Kilala ka namin. Muling wika ng dalaga. Matapos ang pag-uusap na yon ay umuwi na ang mga ito. Samantalang si Cora naman, dumaan muna sa isang ilog kung saan madalas itong tumambay. Ibinaba ng dalaga ang mga gamit. Hinubad ang sapatos sa kanito, nilublob ang paa. Habang nililibang ang sarili ay bigla na lang may nagsalita mula sa likuran ng dalaga. Madalas kitang makita dito sa tabing ilog. Ano ba ang pangalan mo, Binibini? Tanong ng isang lalaking hindi niya kakilala. Napatayo naman si Cora. Kaagad na dinampot ang bag saka inamba sa binata. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong sasaktan. Ihahampas ko sa'yo to. Wika ni Cora. Natawa naman ang lalaki sa sinabi ng dalaga. Hindi naman kita sasaktan. Nakakatuwa ka naman. Hindi ko akalain na ganyang kakatapang. Muling wika ng lalaki. Ibinaba naman ni Cora ang bag saka kumamot sa ulo. Ako nga pala si Cora. Taga saan ka? Ngayon lang kita nakita dito sa baryo Tanong ni Cora. Ngumiti ang binata at nilahad ang kamay. Napangiti naman ng dalaga. Ako naman si Pancho. Dahil lang ako dito sa baryo ninyo. Masaya akong makilala ka, Cora. Tugo ni Pancho. Grabe, ang ganda naman ng pangalan mo. Pasensya ka na kung naging agresibo ako Hindi lang ako sanay na may ibang tao dito. Paboritong tambayan ko kasi ang lugar na ito Pakiramdam ko, palagi akong ligtas dito. Wika ni Cora. Napangiti naman si Pancho sa sinabi ng dalaga. Parehas pala tayo. Pwede ba akong makipagkaibigan sa'yo? Tanong ni Pancho. Oo naman, pwedeng pwede. Hindi naman ako maarte sa mga kaibigan Tugo ni Cora. Ako kasi mapili. Hirap kasing magtiwala dahil palagi na lang sinisira yung tiwala ko. Tugo ni Pancho. Sa bagay, hindi rin naman kita masisisi kung namimili ka ng kaibigan. Ganon din naman ako dati nung bata pa ako. Ang hirap kaya magtiwala tapos sisirain lang. Tugo ni Cora. Napatango naman si Pancho. Matamis itong ngumiti sa dalaga. Ayos. Talagang magkakasundo tayo dahil kagaya mo. Ganon din yung pananaw ko Nga pala, wala ka bang ibang kaibigan? Tsaka bakit nag-iisa ka dito sa ilog? Tanong ni Pancho. Naku, may mga kaibigan naman ako Pero hindi ko sila sinasama dito sa tabing ilog. Dahil
Gusto ko mag-isa lang ako. Yung tipong makakapag-isip ako ng maayos. Hindi rin naman kasi kami pare-pareho ng hilig eh. Ayaw nila nung tahimik. Samantalang ako, gusto ko yung ganitong lugar. Tugon ni Cora. Nakakatuwa naman. Dahil ganyan din ako eh. Talagang magkakasundo tayo. Kaya simula ngayon, magkaibigan na tayo ah. Tugon ni Pancho. Tumango naman ang dalaga. Muli itong naupo at nilublob ang paa sa ilog. Ginaya naman ito ng binata at nagkwentuhan ang dalawa. Napakagaan ng loob ni Cora kay Pancho. Maraming napag-usapan ang mga ito at halos lahat ng nangyari sa buhay ng dalaga. Nasabi na niya sa binata. Alam mo ba, 2 lang kami ni nanay sa bahay. Iniwan na kasi kami ng tatay. May pamilya na itong iba eh. Halos kinalimutan niya na kami ni nanay. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa tatay ko. Dahil palaging paalala ni nanay, lahat ng nangyayari, ayon yun sa kalooban ng Diyos. Wika ni Cora. Alam mo Cora, napakabuti mong tao. Dahil kahit sinaktan ka na ng tatay mo, hindi ka nagalit sa kanya o nagtanim ng sama ng loob. Tugon ni Pancho. Natawa naman si Cora sa sinabi nito. Para saan pa? Kahit naman magalit ako, hindi naman may babalik nun ng pamilya namin eh. Masaya na kami ni nanay, kahit 2 lang kami. Hindi namin kailangan ng taong iniwang kami para sa ibang tao. Muling wika ng dalaga. Hindi na malaya ng dalawa na palubog na pala ang araw. Kaya naman ilang sandali pa nang mapansin na paggabi na. Kaagad na nagpaalam ang dalaga kay Pancho. Masaya ako na nakakwentuhan kita, Cora. Sana hindi ito ang huli nating pag-uusap ha. Wika ni Pancho. Matamis na mangumiti ang dalaga. Tumango bilang pagtugon sa sinabi ng binata. Matapos magpaalam, umuwi na si Cora sa tahanan. Naabutan nito na naghihintay ang ina at halatang nag-aalala. Bakit ngayon ka lang anak? Anong oras na? Kanina pa ang uwian ninyo. Kinakabahan ako dahil akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Saan ka ba nagpunta? Tanong ni Nanay Adele. Pasensya na po, Nay. Tumambay pa po kasi ako dun sa tabing ilog eh. Alam mo naman po na doon ako lagi nagpupunta sa tuwing galing sa eskwela para makapag-isip. Huwag po kayo mag-alala dahil nakabili na po ako ng bigas. Isasain ko na rin po tapos magbibihis lang ako. Tugon ni Cora. Hayaan mo na anak. Ako na lang ang magsasaing. Magpahinga ka na at tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo. Muling wika ng ina. Salamat na ya. Sa susunod po, hindi na mauulit na gagabihin ako sa pag-uwi. Napasarap lang po talaga ang pakikipagkwentuhan ko kay Pancho eh. Napakagaan po niyang kausap. Wika ni Cora. Napakunot ang noo ni Nanay Adele sa sinabi ng anak. Pancho ka mo. Pangalan ng lalaki. Tama ba ang hinala ko na isang binata ang kasama mo sa ilog anak? Gaano mo na ba siya kakilala? Bakit nagtitiwala ka kagad sa taong kakakilala mo pa lang? Sigurado ako na ngayon lamang kayo nagkita dahil hindi mo pa naman siya nababanggit sa akin. Ngayon pa lang. Wika ni Nanay Adele. Natahimik si Cora.
kailanman ay hindi ito nagsinungaling sa ina. Kaya naman sinabi ng dalaga ang totoo. Tama ka po, Nay. Nakakilala ko pa lamang po kay Pancho. Pero sigurado po kung mabait siya. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kaya ko naman po ang sarili ko eh. Wika ni Cora. Napangiti naman si Nanay Adele. Kita nito sa mga mata ng anak. Kakaiba ang pagtingin niya sa binatang nabanggit. Basta wag ka lang magtitiwala sa kanya ng lubusan. Lalo na't hindi mo naman siya kilalang kilala. Tandaan mo anak, maraming tao ang mapagsamantala. Kaya naman mag-iingat ka. Hindi kita pagbabawalan na makipagkaibigan dahil nais ko maging masaya ka. Pero palagi mong tatandaan, yung pagiging mabuti sa kapwa, madalas naaabuso ng iba. Paalala ni Nanay Adele. Malinaw po sa akin ang mga sinabi mo, Nay. Huwag po kayong mag-alala dahil mag-iingat naman po ko eh. Tugon ni Cora. Matapos ang pag-uusap na yon, kagad na pumasok ng silid ang dalaga. Hindi maalis sa isipan niya ang mga sinabi ng ina, lalo na si Pancho. Ito na ang unang beses na nagtiwala si Cora sa taong kakakilala pa lamang. Gayunpaman, palagi nitong isinasaisip ang sinabi ng ina. Buhat ng araw na yon, palagi nang nagkikita ang dalawa sa tabing ilog at nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanilang buhay sa araw-araw. Sa paglipas ng mga panahon, tuluyan nang nagtiwala si Cora kay Pancho. Ngunit ang hindi alam ng dalaga, merong sikretong tinatago ang binata na ngayon nagugustuhan na niya. Si Pancho ay isang engkanto. Noon pa man ay pinagmamasdan na nito ang dalaga dahil sa angking kagandahan. Gayunpaman walang masamang intensyon ng engkanto sa dalaga. Natutuwa lamang ito na nakakasama si Cora. Ngunit ang pakikipagkaibigan ng dalaga kay Pancho ang tuluyang naging dahilan para lumayo ang loob ni Cora sa mga kaibigan na sina Ubeng at Danica. Hanggang sa isang araw, nakita ni Danica na papunta sa ilog ang kaibigan. Kaya naman kagad niya itong sinundan. Ngunit laking pagtataka ng dalaga nang makita si Cora na ngumingiting mag-isa. Kaya naman kagad nilapitan nito ang kaibigan. Sino ang kausap mo dyan, Cora? Kanina pa kita pinagmamasdan. Palagi kang tumatawa. Wala ka namang kausap. Wika ni Danica. Napakunot ang noo ng dalaga. Napatingin ito sa katabing si Pancho at nagtataka kung bakit hindi nakikita ito ni Danica. Anong sinasabi mo? Kausap ko kaya si Pancho? Ayan o, sa tabi ko. Huwag mo nga akong pinagloloko dyan, Danica. Tugon ni Cora, sabay turo kay Pancho. Natawa naman si Danica at seryosong tinignan ng kaibigan. Wala talaga akong nakikita, Cora. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi na kita naiintindihan. Iniiwasan mo na kami ni Ubeng. Tapos ganito, sasabihin mo kasama mo si Pancho, samantalang wala ka namang kausap. Muling wika ni Danica. Natahimik ang dalaga at napatingin sa katabi na tila nagtatanong. Nagsimulang magtalo ang magkaibigan. Hindi naniniwala si Cora sa sinasabi nito. Alam mo, mas mabuti kung umalis ka na lang dito, Danica.
Sinisira mo lang yung araw ko eh. Wika ni Cora. Napailing na lamang si Danica sa sinabi ng kaibigan. Hindi ito makapaniwala na hindi siya pinaniniwalaan ni Cora. Sa halip na makipagtalo, umalis na lamang ang dalaga at hinayaan ito si Cora. Nang tuluyang makali si Danica, kaagad na binaling ng dalaga ang atensyon kay Pancho. Cora, may dapat kang malaman tungkol sa pagkatao ko. Alam ko na ayaw mo ng sinungaling pero sana mapatawad mo ko kung bakit ginagawa ko ang bagay na ito. Panimula ni Pancho. Nagtaka naman ang dalaga at hindi nito maunawaan ang sinasabi ng kaibigan. Ano bang sinasabi mo, Pancho? Hindi kita maintindihan. Pwede bang diretsuhin mo na lang ang sasabihin mo? Hindi yung nagpapaligoy-ligoy ka pa. Kinakabahan lang ako eh. Tugon ni Cora. Nagsasabi ng totoo ang kaibigan mo. Hindi nila ako nakikita. Dahil sa iyo lang ako nagpapakita. Isa akong engkanto. Noon pa man binabantayan na kita eh. Pero wala akong masamang intensyon para sa iyo. Nais lang talaga kitang maging kaibigan. Kaya naman, naglakas loob ako na magpakita sa iyo. Wika ni Pancho. Nanlaki ang mga mata ni Cora. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig mula kay Pancho. Ibig sabihin, hindi ka tao kagaya namin. Pero bakit ka naman nagsinungaling sa akin? Alam mo naman na yun ang pinakaayaw ko na ginagawa. Wika ni Cora. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo yung lahat eh. Pero tanggap ko kung iiwasan mo na ako. Salamat sa mga panahong nakasama kita, Cora. Tugon ni Pancho. Napayuko na lamang ang binata. Hindi nito alam kung paano ipapaliwanag ang pagsisinungaling sa kaibigan. Ngunit tinanggap na lamang nito ang galit ni Cora. Alam niya na mali ang nagawa kaya naman lumuluhang umalis ito pero kagad nagsalita si Cora. Ano? Tapos aalis ka na lang? Hindi mo pa papakinggan ang mga sasabihin ko? Kahit ganun yung nangyari. Tapos na eh. Wala na tayo magagawa pa. Nakakatampo lang dahil hindi ka naging tapat sa akin. Samantalang ako, simula pa lang naging totoo na ako sa'yo. Wika ni Cora. Natuwa si Pancho dahil hindi nagalit sa kanya si Cora. Salamat sa pagiging maunawain mo ha. Sana lahat ng taong kagaya mo, hindi nanguhusga at nangiiwan. Tugon ni Pancho. Ngumiti lamang ang dalaga. Nagkapatawaran ang dalawa at buhat ng araw na yon. Alam ni Cora na marami nang nagbago sa kanyang pagkatao. Lalo pat nauhulog na ito sa isang engkanto. Hindi nagtagal. Umamin si Pancho sa nararamdaman para sa dalaga. Ganon din si Cora. Nagsimulang ligawan ng binata ang dalaga. Hindi naman pinaalam ni Cora ang mga nagaganap sa ina. Lalo na't alam niyang mag-aalala ito. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong napapalapit sa isa't isa ang dalawa. Ngunit muling nagbalik sa buhay na mag-ina ang ama ni Cora. Dito na nagsimulang magtalo ang mag-ina dahil sa pagbabalik ng ama ni Cora. Hindi nito matanggap na binigyan ng ina ng ikalawang pagkakataon ng ama na ipinagpalit sila sa ibang pamilya.
Akala ko ba anak wala kang galit sa tatay mo? Bakit hindi mo siya matanggap muli sa buhay natin? Nagbago na siya anak. Bigyan mo ito ng ikalawang pagkakataon para patunayan ang sarili niya sa iyo. Wika ni Nanay Adele. Mariing umiling ang dalaga. Hindi ito nakinig sa ina at umalis na lamang sa tahanan. Nakipagkita si Cora kay Pancho. Umiiyak at hinayag ang mga nangyari sa kanilang pamilya. Pancho, isama mo na lang ako sa inyo. Ayoko na sa bahay namin. Hindi ko nananaisin na makasama ang isang lalaking nang iwan sa amin. Hindi ko kayang magalit kay nanay. Kaya naman hanggat maaari, gusto ko munang lumayo sa kanila bago pa lumala ang sitwasyon at alitan namin ni nanay. Wika ni Cora. Pero Cora, nag-aalala ang mga magulang mo sa'yo. Akala ko ba hindi ka galit sa tatay mo? Bakit parang hirap na hirap kang patawarin siya? Tanong ni Pancho. Hindi naman ako galit sa tatay ko eh. Ang hindi ko lang matanggap, matapos masira ang pamilya niya, babalik siya sa amin. Paano kung mag-aayos sila? Iiwanan niya ulit kami. Ang sakit sa damdamin at ayoko mapuno ng galit ang puso ko. Tugon ni Cora. Wala nang nagawa si Pancho kundi ang isama ang dalaga sa kaharian. Namangha ang dalaga sa mga magagarbong bagay. Nanatili ng ilang araw si Cora sa bahay nila Pancho. Ngunit lingid sa kalaman ito. Mabilis ang pagtakbo ng oras sa labas ng kaharian at isang buwan na palang nawawala si Cora sa pamilya. Labis na nag-aalala si Nanay Adele kung nasa na nga ba ang anak. Sinisisi nito ang sarili. Pakiramdam niya siya ang may mali at dahilan kung bakit nawawala ang anak. Patuloy na hinanap nito si Cora. Ngunit kahit na anong gawin nila ay hindi na nila nakita pa ang dalaga. Hanggang sa naisip ni Danica ang pangyayari sa ilog. Kaya sinabi niya ito sa ina ng kaibigan. Dali-dali silang lumapit sa isang manggagamot. Sumama ang inyong anak sa isang engkanto. Hayaan niyo mag-isip muna ang bata. Babalik din yung kapag nagsawa siya at naisip na mali ang ginawa niya. Huwag kayong mag-alala. Dahil ililigtas naman siya sa lugar ng sinamahan niya. Ipagdasal niyo na lamang na sana bumalik siya sa inyo. Dahil kapag kumain siya ng itim na kanin, hindi na siya makakabalik pang muli sa mundo natin. Pagpapaliwanag ng manggagamot. Halos himatayin si Nanay Adele sa nalaman. Hindi ito makapaniwala na sumama ang anak sa isang engkanto. Halos araw-araw ay nagdarasal si Nanay Adele sa tabing ilog. Nagbabaka sakali na marinig ng anak. Samantala sa kabilang banda naman ilang araw pa lamang nananatili si Cora sa kaharian nila Pancho. Kalaunan, hindi na nito natiis at nagpahatid na pauwi. Ngunit nakipagtalo sa kanya ang binata. Ikaw ang nagsabing dito ka natitira. Tapos ngayon, uuwi ka na? Sinabihan kita at binalaan, pero hindi ka nakinig sa akin. Mapilit ka. Kaya naman hindi na kita ibabalik. Nandito ka na sa aking kaharian. Aasawahin na kita, Cora. Wika ni Pancho. Dito na nagsimulang magtalo ang magkasintahan. Pilit na nagpahatid si Cora ngunit ayaw ni Pancho. Dahil mapilit ang binata, ginutom ni Cora ang sarili at hindi nito ginalaw ang mga pagkaing hinahain sa kanya ni Pancho.
Dahil sa sobrang pag-aalala, wala nang nagawa si Pancho kung hindi ibalik si Cora sa tunay na mundo. Umuwi ang dalaga sa tahanan. Laking tuwa ang naramdaman ni Cora nang muling mahagka ng magulang. Humingi ng pasensya si Cora sa mga magulang dahil sa nagawa at nangako ito kay Pancho na makikipagkaibigan pa din. Ngunit hindi na ito natupad pa ng dalaga. Lumipat sila Cora ng tahanan. Kaya dahil sa labis na galit ni Pancho, binigyan ito ng sakit ang dalaga. Kagad na pinatingin ni Nanay Adele ang anak sa isang manggagamot. Kagaya ng hinala, si Pancho nga ang siyang nagbigay ng sakit sa dalaga. May usapang hindi natupad kaya naman nagalit ang engkantong kaibigan ng inyong anak. Pero huwag kayong mag-alala dahil kaya kong tanggalin ang nilagay niyang sakit kay Cora. Wika ni Mang Rodante. Nakahinga ng maluwag ang mag-asawa nang marinig ang sinabi ng manggagamot. Sinimula ni Mang Rodante ang pag-uusal ng orasyon upang mapalabas ang engkanto. Ilang sandali pa nagpakita si Pancho. Umiiyak ito, ngunit makikita ang galit sa mga mata. Hindi mo tinupad ang pangako mo sa akin, Cora. Sinaktan mo ang damdamin ko. Kaya naman, sasaktan din kita. Kahit kailan wala akong pinakita sa iyo na masama. Tinanggap mo ko. Pero ganito, nilayuan mo ko matapos kitang ibalik sa mga magulang mo. Ako ang kasama mo ng mga panahon na sasaktan ka ng dahil sa kanila. Tapos ngayon, iiwanan mo na lang ako? Wika ni Pancho. Natahimik ang lahat. Naluha na lamang si Cora dahil dama nito ang hinagpis ng kaibigan. Hindi mo ko masisisi kung bakit kita lalayuan. Matapos mong gawin sa akin ang bagay na yon, pinilit kong makiusap sa'yo. Ilang beses kong sinabi na gusto ko na umuwi. Pero anong ginawa mo? Pinagpilitan mo pa rin yung gusto mo. Hindi mo pa ako iuuwi kung hindi ko gugutumin yung sarili ko. Minahal kita, alam mo yan. Kaya patas lang tayo. Sinira mo ang tiwala ko. At ganun din ako sa'yo. Pantay na lang tayo. Tugon ni Cora. Labis na naiyak si Pancho nang marinig ang hinanakit ng dalaga. Nilapitan nito si Cora. Hinalikan sa noo. Matamis na ngumiti at niyakap sa huling sandali ang minamahal na babae. Pinapalaya na kita, Cora. Salamat sa mga oras na nakasama kita. Binigyan mo ng kulay ang madilim kong mundo. Laruan mo ko magmahal at magpahalaga sa mga tao nagmamahal sa akin. Sana mapatawad mo ko sa aking nagawa sa'yo. Kagaya ng dati, tatanawin na lamang kita mula sa malayo at palihim na poprotektahan. Mahanap mo sana ang pagpapatawad sa'yo, Cora. Mahal na mahal kita, aking sinisinta. Inaalis ko na ang sakit na binigay ko sa'yo. Wika ni Pancho. Matapos ang pag-uusap na yon at paghalik ni Pancho sa noo ng dalaga, tuluyang gumaling si Cora at nawala na si Pancho. Naiyak na lamang ang dalaga dahil para sa kanya, mahalaga ang pagkakaibigan na nabuo sa pagitan nila ng isang engkanto. Hanggang sa kasalukuyan, bitbit pa din ni Cora ang mga alaalang nabuo nila ni Pancho at ang katotohanan na minsang nahulog ang loob niya sa isang
Encanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Marahil totoo naman ang pag-ibig na meron si Cora at Pancho. Pero yun nga lang, maaaring hindi talaga sila tinadhana. Maraming dahilan kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Ngunit kahit ganon, nakakatuwa pa din na sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa din si Cora sa mga natutunan at hindi niya nakalimutan si Pancho. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.